Andito na nga ang Boruto time skip. At sa nakaraang video nga guys ay ating pinag-usapan at ni-review ang unang chapter ng Boruto 2 Blue Vortex. Dito nga natin nakita yung mga pagbabago sa Konoha at yung mga pagbabago sa mga karakter tulad nila Sarada, Mitsuki, ikawalong Hokage na si Shikamaru, Boruto at iba pa. Pero bakit nga ba wala dito si Sasuke? Nasaan na nga ba si Sasuke at buhay pa nga ba siya? Yan nga yung katanungan na sasagutin natin sa videong ito. So maraming ang posibleng rason kung bakit hindi natin nakita si Sasuke sa unang chapter ng Boruto time skip at atin niyang iisa-isahin yan. Kaya naman pindutin mo nga muna yung like, follow and subscribe, then atin na ngang simulan. Namatay na nga si Sasuke Uchiha. Yan nga ang theory ng karamihan ng mga fans. Pero kung totoong patay na nga si Sasuke, paano naman kaya ito nangyari? At ano nga ba ang mga pruweba o ebidensya na makakapagsabi na totoo ngang wala na si Sasuke? Ayon nga sa iba't ibang mga theories guys na nagkalat sa internet, meron ngang ilang kasagutan sa tanong na yan. So dito nga sa unang chapter ng Boruto 2 Blue Vortex, na-reveal nga sa ating lahat na sa 3 taon nga na naglalakbay si Boruto at Sasuke at nagte-training sa labas ng Konoha, yung 2 taon nga dito ay ginugol nitong si Code para habulin, hanapin at paslangin si Boruto. Na kung saan never ngang nagtagumpay itong si Code. Pero imposible nga na walang isang pagkakataon sa 2 taon na to na nagkaroon ng enkwentro. At kahit ako nga guys, sigurado na itong bagong scar nga ni Code sa mata niya related nga kay Sasuke. Malaki nga ang tsansa guys na nagkaroon nga ng paglalaban sa pagitan ni Boruto at Sasuke against Code during the time skip. At maaari nga guys na si Sasuke nga yung nagdulot ng damage na nagresulta nga sa eye scar nitong si Code. At maraming ang fans ang nag-i-speculate na dito nga maaaring namatay si Sasuke sa labanang ito. Maaaring nagsakripisyo nga siya para makatakas itong si Boruto. At isa nga sa mga ebidensya ng mga fans yung memento ni Sasuke na iniwan niya kay Boruto, ang kanyang katana na hawak-hawak at gamit nga nitong si Boruto sa kasalukuyan. Yan nga yung unang theory. Itong pangalawa nga guys ay medyo interesting din. Sinasabi nga dito na si Boruto nga ay habang nagtitraining kasama si Sasuke bigla nilang nawalan ng control sa katawan niya, na posible ngang ang kadahilanan nga pagkaubos ng chakra. At dahil nga sa pagkaubos ng chakra ni Boruto habang nagte-training posible nga na nagawa ngang mag-take over ni Momoshiki at nagawa na namang makontrol ang katawan dito ni Boruto. At posible nga na ito ngang si Momoshiki ang pumaslang kay Sasuke habang kinokontrol ang katawan nitong si Boruto. Hindi nga imposibleng mangyari ito guys dahil alam naman natin na may history nga din si Momoshiki at Sasuke during the Ishiki arc, dahil si Momoshiki nga din guys yung dumurog sa rinigan ni Sasuke noon. At alam naman natin na medyo humina na nga si Sasuke noong nawala yung kanyang rinigan, habang si Boruto naman naging isang 100% Otsutsuki na. At out of this world na nga yung kanyang lakas at siguradong capable nga siya na paslangin si Sasuke. So bago nga daw mamatay itong si Sasuke guys sa dalawang theory na yan, kakausapin nga daw muna ni Sasuke si Boruto para i-preserve ni Boruto yung kanyang Mangekyo Sharingan. At dito nga ibibigay ni Sasuke yung huling hiling niya kay Boruto, na dalhin nga yung mata na to o yung Mangekyo Sharingan niya sa Konoha para i-transplant nga ito sa mata ni Sarada. Dahil alam nga ni Sasuke at alam naman din natin na siguradong ma-overuse nga ni Sarada yung kanyang Mangekyo Sharingan in the future, na posible nga magresulta sa pagkabulag na nakita na natin noon na nangyari kay Itachi at kay Sasuke. At by transplanting nga magagawa ngang ma-unlock ni Sarada ang Eternal Mangekyo Sharingan na magbibigay nga sa kanya ng abilidad na gamitin ng kahit anong Mangekyo Sharingan abilities nang walang blinding side effects. At yan nga daw yung dahilan kung bakit bumalik muli si Boruto sa Konoha. Well, even though maganda nga yung concept behind theories na yan, hindi pa rin ako naniniwala guys na magagawang patayin ng author na si Kishimoto itong si Sasuke ng ganon-ganon lang. Naniniwala nga ako guys na pwede ngang may iba lang na pinagkakaabalahan itong si Sasuke during dito sa chapter 1 ng time skip. At sure nga ako na makikita natin si Sasuke sa chapter 2, or kung hindi man sa chapter 2 sa chapter 3. Malaki nga rin guys ang chance na baka nakakonceal lang yung identity ni Sasuke at baka nga nakatransform lang siya bilang katana or kunai. Dahil ganito naman kadalasan yung strategy na ginagamit ni Sasuke at Naruto, diba? Or yung Boruto at Sasuke during the Ishiki arc. Di naman siguro tayo bago sa transformation jutsu na ginagamit bilang isang surprise attack, diba? 3 years ago na nga nung nakita nating umalis si Sasuke sa Konoha kasama si Boruto, at after 3 years nga imposible naman na si Boruto at Sarada lang ang magkakaroon ng reunion. Napaka-perfect nga guys ng muling pagkikita dito ni Sarada at Boruto, at malaki nga ang chance guys na sa labanang ito guys magpapakita si Sasuke, since andito rin yung anak niya na si Sarada. At dito nga siguradong magkakaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Sarada at Sasuke, at sigurado nga sasabihin dito ni Sasuke na tama nga itong si Sarada at tama lang din yung desisyon na magtiwala kay Sarada na kanyang anak
natulungan nga si Boruto kahit apektado rin siya ng omnipotence na Ada. So, nasan nga ba si Sasuke? Well, hindi natin alam, pero buhay pa nga ba siya? Most likely, oo. At siguradong makikita natin siya sa mga susunod na chapters at abangan nga natin yan. So, naniniwala ba kayo na patay na nga si Sasuke? Well, ako hindi. Pero kung nagustuhan nyo yung mga theories, let me know kung agree kayo or hindi and comment down your thoughts. Please like and subscribe and Desenpai out. Peace.